Gaano nga ba katapang ang tropa natin ng Philippine Coast Guard, mga kababayan? Yan ang ating aalamin mula sa video ni Terong Explain. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa namang reaction video at welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. At ngayon igagawa natin ng reaction video at pag-uusapan natin itong sinasabi dito ni Terong Explain kung gaano po katapang ang ating Philippine Coast Guard. Hindi nasindak ng palibutan ng mga barko ng China diyan po sa Ayungin Shoal. Aalamin natin yan mga babayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe kay Terong Explain. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at supportahan po natin ang kanyang channel, alright? At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, kayo aking inimbitahan, pakisubscribe na po ang ating channel at pakilike na rin po ang ating video at pati na rin ang notification bell, alright? So wag na natin patagalin to, umpisaan na natin, let's go! Nagka-error lang. Breaking news, sobrang mainit na engkwentro ito. Mga barko ng Philippine Coast Guard na magre-resupply sana, hinarang, pinalibutan ng 4 na barko ng China at inatake pa gamit ang water cannon. PCG na natiling kalmado sa gitna ng pag-ataking ito ng mga Chino. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng regular na resupply mission sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Second Thomas Shoal sa West Philippine Sea ay nakatagpo ng mapanganib na harassment mula sa Chinese Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, 3 Philippine Coast Guard vessels, BRP Sendangan, BRP Melchor Aquino at BRP Cabra na nag-escort sa supply vessel na ML Kalayaan ang patuloy na hinaras ng Chinese Coast Guard at maritime militia ships na humarang sa pasukan sa Ayungin Shoal kung saan nakabase ang tropang Pilipino. Ang pagsubaybay sa pamamagitan ng Automatic Identification System signals ay nagpakita na ang mga sasakyang pandagat ng China ay nagsasagawa ng mga delikadong blocking maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa isang ganoong maniobra, isang barko ng Chinese Coast Guard ang nagpakalat ng water cannon nito laban sa supply vessel ng Pilipinas na ML Kalayaan sa pagtatangkang pilitin itong lumipat ng direksyon at pigilan ito sa muling pagsupply sa mga tropang Pinoy. What if kung ganyan din yung gawin natin sa mga barko ng China, ng China Coast Guard? Pakita natin, Pakita natin na kaya rin natin gawin sa kanila yung pagsasaboy na ganyan ng water cannon, Yung PCG kasi, yung mga barko po niyan, equipped din po yan, ng water cannon, bakit kaya hindi rin yan ginagawa ng ating Philippine Coast Guard? Pero siguro, kaya hindi nila ginagawa yan dahil posibleng magtaas yan ng tension. Magkaroon ng mag-elevate ng problema pa diyan po sa West Philippine Sea. Kaya hinahayaan lang po siguro nila yan at meron namang mga hakbang. Ano sa palagay ninyo? Bakit hindi yan ginagawa ng Philippine Coast Guard? Okay? Sa kabutihang palad, hindi matagumpay ang pag-atake ng kanyo ng tubig at naipagpatuloy ang misyon ng muling pagbibigay. Gayunpaman, pinapakita ng insidente ang mga panganib na kinakaharap ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga regular na operasyon sa kanilang mga sariling mga karagatan dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Iniulat ng mga nakasaksi na ang Chinese Coast Guard vessel na Haijing 5203 ay direktang nagpaputok ng high-pressure water cannon nito sa Philippine resupply vessel na ML Kalayaan habang malapit itong nakasunod sa likod ng BRP Melchor Aquino. Ang lakas ng tubig ay tumama sa gilid ng Kalayaan, bagaman hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Mariing kinundina ng gobyerno ng Pilipinas ang ginawa ng China. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea sa isang pahayag na ang paggamit ng water cannon ay isang iligal ngunit hindi matagumpay na pagtatangka na pilitin ang ML Kalayaan na baguhin ang kurso nito at pigilan ito sa muling pagsusupply ng mga tropang Pilipino. Iginiit ng task force na dapat na agad na umalis sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga sangkot na barko ng China. Naghain ng diplomatic protest ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Chinese Foreign Ministry dahil sa insidente. Direkta ring ipinarating ng Department of Foreign Affairs ang protesta ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Bilang karagdagan sa mga mapanganib na blocking maneuvers at water cannon attack, iniulat ng task force na ang CCG at Chinese Maritime Militia vessels ay walang pangundangang hinaras at nagsagawa ng close proximity maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas na may rigid-hulled inflatable boats.
Nangyari ito habang ang mga supply boat na Yunay sa May 1 at Kalayaan ay lumapit sa BRP Sierra Madre sa loob ng lagoon ng Ayungin Shoal upang maghatid ng mga provisyon. Inaangkin ng China ang lugar bilang sarili nitong teritoryo at hinihimok ang Pilipinas na itigil ang tinatawag nitong mga paglabag sa soberanya ng China. Gayunpaman, naninindigan ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga lehitimong resupply operations sa loob ng kinikilalang internasyonal na EEZ at Continental Shelf. Sa pahayag nito sa insidente, sinabi ng Chinese Coast Guard na 2 maliliit na transport ship ng Pilipinas at 3 barko ng Philippine Coast Guard ang pumasok sa karagatang katabi ng Second Thomas Shoal nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. Inaangkin ng China ang soberanya sa Spratly Islands, kabilang na nga ang Second Thomas Shoal at tinuturing na bahagi ng teritoryo nito ang tubig sa paligid nito. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na nilabag ng mga barko ng Pilipinas ang soberanya ng teritoryo ng China sa pamamagitan ng pagpasok sa nakikita ng China bilang nasasakupan nitong karagatan nang walang pahintulot. Sinabi ng tagapagsalita na sinundan at binabantayan ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas alinsunod sa batas ng China. Sinasabi ng China na ang mga Coast Guard vessel nito ay gumawa ng control measures laban sa mga barko ng Pilipinas para sa kanilang hindi otorisadong pagpasok sa lugar. Inihikayat ng pahayag ng China ang Pilipinas na itigil kaagad ang mga paglabag nito sa soberanya ng teritoryo ng China. Nanindigan ng China na may karapatan itong pangalagaan at ipatupad ang kontrol sa mga dayuhang sasakyang militar at pamahalaan na tumatakbo sa mga tubig na tinitingnan nito bilang sarili nito sa mga pinagtatalo ng features tulad ng Second Thomas Shoal. Gayunpaman, pinaninindigan ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ito ng regular na resupply ng mga tropa nito na nakatalaga sa Second Thomas Shoal na may soberanya nito ayon sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Ang tubig kung saan nangyari ang insidente ay tinuturing na nasa loob pa ng EEZ ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas. Iginiit ng Chinese Coast Guard na sinusubaybayan lamang nila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at nagsagawa lamang ng mga hakbang ng pagkontrol dahil ang mga barko ay nasa tinatawag ng China na teritorial na tubig nila. Territorial waters din po yan, no, ng Pilipinas at naaayon din po, no, sa historical claim ng Pilipinas, di ba, na nasa sakop po natin. Yan po mga katubigan na yan, dyan po sa West Philippine Sea. So yun po yung nagiging problema dyan eh, di ba? Iba yung kiniklaim na ini-insist po ng China, no, pero tayo parang mas may karapatan tayo, no, dyan po sa lugar na yan, di ba? Dyan sa karagatan na yan na parte po ng ating EEZ, di ba? Gayunpaman, pinawalang bisa ng International Tribunal na desisyon noong 2016 ang pag-aangkin ng China sa mga makasaysayang karapatan sa mga resources sa loob ng tinatawag na 9-dash line sa South China Sea. Definitibo ring nakasaad sa desisyon na ang Second Thomas Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas na tinukoy ng UN Convention on the Law of the Sea. Gayunpaman, patuloy na tinatanggihan ng China ang desisyon ng tribunal at ginigiit ang malawak nitong pag-aangkin. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na ang Pilipinas ay lumalabag sa karagatan ng China nang walang pahintulot at ang China ay may hindi mapag-aalinlangang soberanya sa Spratly Islands, kabilang ang Ayungin Shoal. Hinimok niya ang Pilipinas na itigil ang infringing behavior. Gayunpaman, pinaninindigan ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ito ng isang regular na resupply ng mga tropa tulad ng karapatan nito sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang insidente ay dumating halos 3 linggo lamang matapos ang 2 banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa isa pang resupply mission sa parehong garrison ng mga Pilipino sa Second Thomas Shoal. Lumalakas ang tensyon habang ang mga agresibong iginigiit ng China ang mga pag-aangkin nito. Pagtatayo ng mga artipisyal na isla, paglalagay ng mga Coast Guard at fishing militia vessels, at pagpapatibay ng mga bagong batas sa Coast Guard at Maritime Militia na nakikitang nagbibigay daan sa mas matatag na pagkilos sa pagpapatupad sa mga pinagtatalo ng lugar tulad ng Spratly Islands. Sa loob ng mga dekada, ang isang maliit na grupo ng mga Pilipinong marino ay nagpapanatili ng isang outpost sa BRP Sierra Madre, isang lumang barko na nakagrounded sa Bahura noon pang 1999. Umaasa sila sa regular na resupply mission para sa pagkain, tubig at iba pang pangangailangan sa buhay. Layunin ng lalong agresibong aksyon ng China na pahinain ang pag-aangkin at kontrol ng Pilipinas sa mga lugar na ito. Ang pinakahuling pag-atake ng kanyon ng tubig ay nagpapakita na ang China ay handa na gumamit ng mga puwersang hakbang upang hadlangan ang mga pag-isikap sa muling pag-resupply ng Pilipinas. Ang insidente ay kinundi na ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas ay naghain na ng diplomatikong protesta sa China dahil sa illegal at mapanganib na mga maneuvers nito. Gayunpaman, malamang na hindi umatras ang China mula sa malawak na pag-aangkin nito. Itinatampok ng insidente ang delikadong sitwasyon ngayon na kinakaharap ng mga tropang Pilipino na nakatalaga
sa mga malalayong outpost at ang mga panganib na kinakaharap ng mga resupply vessel na nagsasagawa ng mga regular na operasyon sa loob ng sariling internasyonal na kinikilalang maritime zone ng Pilipinas. Nanatiling susundan kung susuriin ng internasyonal na komunidad ang lalong agresibong aksyon ng China alinsunod sa desisyon ng tribunal noong 2016. Sa ngayon, nananatiling tensyonado at pabago-bago ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ano masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Considering mga kababayan na miyembro pa ng UN ito nga China. Pero yung utos o yung ruling ng UN o ng UNCLOS hindi nirerespeto ng China. 'Di ba? So ano masasabi ninyo diyan, I-comment down sa ibaba at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, ako nagpapasalamat sa lahat ng mga bago nating subscribers dyan. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na nakasuporta sa ating channel. At kahit medyo actually may problema po yung channel natin ngayon. Kaya please like naman po yung ating video at support na rin po. Paki-share na rin mga kababayan. Muli, maraming salamat sa lahat mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.